Matthew chapter 7. Praise God. Verse 21. Verse 21. Verse 7a. Chapter 7. Verse 21. So, common kani siya, no? Naghanatan na dunggan aning mensahe. Nagayon diri sa Matthew 7 verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Magwali ko nining, I never know you. Hallelujah. Wala ko kailan ninyo. So, this particular text nga itong gibasa is likely one of the scariest texts in all the Bible. Makalilisang nga teksto sa Biblia. And it comes directly from the lips of our Lord Jesus Christ. Gikan kini sa baba ni Ginoong Jesus. Jesus has just finished speaking to His disciples concerning false prophets. Kung muatras ka sa verse 15, imong mabasa din ha, yun din ha, nga watch out, yun siya din ha, pagbantay ka mo, yun siya din ha. For false prophets, they come to you in sheep's clothing. Unya pagkahuman, misulti siya ni ini sa verse 21. False prophets are purposeful impostors, tig pagkaruning they're posing as someone they're not. However, in our text tonight, Jesus speaks of a different kind of person. One who believes they're saved, one who is deceived into thinking they're disciples of Christ. Ang usa ni ana, no, giilan, nailan sa iyang kaugalingon nga abi niya luwas siya, no? O nagunahuna siya nga abi niya usab nga siya tinun-an ni Jesus, and yet are not, dili di ay. One who thinks they know God, but on the day of judgment, iyang nadiskubrihan that God does not know them. Nadiskubrihan nga ang Dios nag-ingon, wa ko kailan ninyo. And this is precisely what makes this text so fearful. Mao ni hinungdan nga kining tekstuha, no, makalilisang nga teksto. The idea that there will be some who believe they know God, yet are not known God. Nagtuo sila nga, nakailan sila og Ginoo, pero di ay wa sila mailhi sa Ginoo. Unang butang atong hisgutan, duha lang ni kabutang, is punto, doing the will of our Father in heaven. So, these words are directly connected to the passage. Konektado kini sa passage before it when Jesus taught them that they would recognize false prophets by their fruits. Mailhani mo sila ang mga mini nga propeta, mga mini nga magtutudlo, pinaagi sa ilahang mga bunga. Atong usbong balik, igsuog basa sa verse 21, insya din na, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who was in heaven. In other words, there will be those who believe they are saved. Na ay mga tao nga nagtuo sila nga sila luwas, nagtawag sila kang Ginoong Hesus isip Ginoo, yet because they did not obey, wa sila nagtuman His commandments, they will be sent away into eternal punishment. Pahawa kamo sa akong atubangan, yun ang Bible. So, the disconnect between Lord and obedience, atong makita, ado'y disconnect, tali igsoon ni ining Ginoo o kining dili pagtuman o pagtuman. Amen. Hallelujah. So, they call Him Lord. Amen. Now, ang definition igsoon o ang kahulugan ni ining Lord is, ano ning Lord?
Lord is someone or something having power. Or authority. Na authority or influence. A master or ruler. Amo. No? Tawag siyang amo, agalon. So, this group of people calling him their master and their ruler. Kini mga tawhana, kining grupo sa mga tao, nagtawag kang Jesus og punuan, nagtawag kang Jesus Ginoo, agalon. And yet, Jesus points out, while they call him Lord, they refuse to do the will of his Father in heaven. Sa Lucas, gisulti po ni sa Lucas 6 verse 46, na-record po ni sa book of Luke, chapter 6 verse 46, iyon siya din ha, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, ug wala kamo magtuman sa akong gisulti kaninyo. So the point here is that their profession that Jesus is their Lord is empty. Wala daytoy pulos. Nagtawag pero empty di ay. There's no obedience to back it up. They call him Lord and yet do not do what Jesus tells them to do. No, nagtawag sila kang Ginoong Jesus pero wala sila magtuman sa gisulti ni Jesus kanila. To them, He's Lord only by title. Alang nila, pagtawag nila kang Jesus, murag titulo lang. With no real authority in their lives. Murag pastor ba? Sa diyan na-confine mi dito sa ospital, pagkabalo ni doktora nga, amo ang doktor dito. Pastor day ko. Tawag siya, Pastor ka pala? Tapos tawag niya, kanunay, Pastor. Pero sa tinuod lang, no, tungod na sa titulo na ko, Pastor. Pero di yun ingon nga, pariho igsoon ni ini nga, no? Nga, nagtawag siya, o nagkuhan siya ka na bang, tawag na to, dunay authority di siyang kinabuhi, kining pastor, kundi titulo lang. Mausap sa Ginoo igsoon. Usahay ang pastor, tawagon lang gani sa uban nga mga Kristohanon, pas. Oh? Ato na may pas. O sige, mana lang po taon. Ako, gisultihan ko na. No? Usahay, Tor. Ato na may Tor. Tor? No? Gikan mo na sa laing kalibutan si Tor. No? Hallelujah. No? Title. And what's even more grievous, bugat, about this text is that they not only call him Lord, but say to him, Lord, Lord. No? Kaduhang yun, Lord, Lord. Now, what's a significant o kaimportante igsoon about this use of the word Lord twice is that indicate that their plea is rooted in a perceived intimacy. It's a very personal plea. At pasabot, igsoon, murabag duol kayo sila. Murabag usay, makaingon ta ba nga, murabag mo igagaw ni Jesus. No? Duol na makaayaw mo ni Jesus. Murabag mo parinti ni Jesus. Murabag iyon ani, yung nahitabo, igsoon. Hallelujah. Kung atong lantaon, dinhi, Lord, Lord, na ay igsoon ito ang personal nga hangyo. So this group of people has truly deceived themselves to believe that Jesus is their Lord even though their life is devoid of genuine obedience. Bisan nga, dili tinuod ang ilang pagsunod diha sa Ginoo. Ato makita this literary structure used throughout the Old Testament. Sa Old Testament, yun ani. Usually using a person's name. Like Abraham. Si Abraham gitawag sa Dios diha sa Genesis 22, no? Yung siya nga, Abraham, ayaw, unsaha ang bata. Si Moses usab, igsoon sa burning bush, no? Nga atong mabasa usab, ganyan siya diha, Moses, no? Moses. Sa New Testament, igsoon, mabasa po nato, ingon si Jesus, Martha, you are anxious and trouble many things.
Napaisa igsoon si Pedro. Ang tawag niya kang Pedro, Simon, Simon, or Simon, Simon. Satan demands to have you. So, Simon lang ang tawag nili Pedro, kaya ang tinuod ngalan ni Pedro si Simon. Simon, Simon. Simon, Simon. Muna yung gitawag. Kung iyo makita igsoon na itong mabasa, amen, di niya itong makita. Hallelujah. These are examples of addressing someone with personal affection. Mura ba ka nang, personal nga pagbati, gi-address kini sa usa ka tawo nga dunay personal nga pagbati. Amen. Hallelujah. Ato makita igsoon sa paghatag niyag pangalan. Hallelujah. So you can see the contrast of the person who addressed Jesus in such a way as Lord, Lord. Yet, indeed, it's obvious that there is no such relationship. Walay relasyon, tali nila. This also tells us that this group of people that Jesus speaks of are genuinely deceived in their appeal to Him as their Lord. Nga nagahangyo sila, pero iksundili tinuod. So what we learn here is that it is not enough for us to think we know Jesus. Jesus must know us. Dili igsuon di ay tama lang o inap na nga nakailata o Ginoo, kundili gikinahanglan nga ang Dios nakaila nimo. Ang pangutana karon na ilhan ka kasi Ginoo. Kaila ka ang Ginoo sa tuwa. Sa imuha, sa kuha, sa tanan nga niya dinhi karon nakaila ka siya. Hallelujah. Basi unyang mo yan siya nga wala ko kaila ninyo. Pahawa mo sa utubangan. Nasabtan ba nato church? Hallelujah. So, ato makita, God appearing to Moses in a burning bush. And Moses approached the fire. Naisgutan ni ganina, no? Niduol, nakita ni Moses ang kaning sampinit nga nasunog. Naikalayo, pero wa masunog ang sampinit. Niduol siya dito. No? Unya, pagkahuman sa diyan, niduol siya dito. Sa diha nga niduol si Moses, and Moses approached the fire. God called to him out of the bush, saying, Moses, Moses. Nakaila ang Diyos kang Moses. Amen ba? Nakaila. Tingala si Moses, no? Gitawag siya. Hallelujah, Moses. Doon ay self-deception and so on. Ato pong paminawon, ang gisulat po ni Santiago, the brother of Jesus, later says in his letter to the church in James chapter 1, verse 22 to 25. Yun ani din ang pagsulti. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Amen. Dili lang daw ta nga mamati lang sa pulong, kundili buhata unsay ipabuhat. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Sama lang daw siya nagtanaw sa salamin. Nagpanamin siya. Nya pagkahuman, mutalikod, makalimot na po siya. Siyang dagway. No? Manamin na po siya. Managikan sa balay, manamin na. Sa amin na. Pag-abot rin simbahan, manami na po. Dito sa CR, nakalimtan niya ang iyang naong. Hallelujah. And after looking at himself, goes away, immediately forgets what he looks like. Verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Amen. Panalanginan ta sa atong ginahimo. Hallelujah. But igsoon din so as we listen to God's word, preach, as we read it in our daily devotions, let us make a point to receive it with meekness and to pursue obedience to it. Nga dapat padayonon nato, amen, ang pagsunod niini. Let us be those who delight in God and therefore delight in His law. No, nga malipay ta
diya sa Ginoo ug malipay pud ta sa pulong sa Ginoo. Amen ba? No, malipay lang ta sa Ginoo, pero ang pulong niya di ta malipay. Dapat malipay ta duha igsoon sa pulong ug sa iyaha. Amen. Leading to an obedience that comes from the heart. Amen ba? Hallelujah. The gospel is the life blood of the Christian and the Christian life. Life blood. Ang kining mensahe o kining ebanghelyo igsoon, no, muna siya dugo kinabuhi. Amen, sa atong Kristohanong kinabuhi. So let us not forget that as we sit under instruction of God's word, that God has given us the means to understand it and obey it. Kinanatong sundon igsoon. So dito igsoon sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5 verse 6, sa Bisaya igsoon akong gibasa para lubos nato igsoon nga masabtan bitaw. Isa niya, bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Isa din na, 5 verse 6, bulahan na, blessed are those nga naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nagingon ba ang verse 21? Kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Amen. Muna nga, siya nga bulahan kadtong naningkamot. Amen. Hallelujah. Naningkamot igsoon nga, muhatag. So, ato makita din igsoon kining paghatag, tithes and offering. Amen. Kini igsoon sugo sa Dios. Dalhan ninyong tibok kapulo sa akong balay. Ingon ang Dios. Another is prayer. Pagampo. O sige, ingon kagalinang buntag. Luke chapter 18 verse 1, man ought to pray and not to faint. Ingon, sige, ingon ni San Pablo. Niyon siya nga, pray without ceasing. Pagampo. Kung ikabubuton sa Dios igsoon. Hallelujah. Another is outreach. Kinala mag-outreach, kinala mo kabut sa mga kalag. O sige yun niya, panlakaw ka mo sibog kalibutan o iwali ang mayang balita. Muna yung major mandate igsoon sa Ginoo. One of the hallmarks is kanang ilhanan of the Christian life is that the law of God is not burdensome. Nga ang balaod sa Diyos dili makapuol. Nga naman, because we are people who delight in the lawgiver. Gimahal ba nimo ang Dios? Mahalapod ang iyang balaod igsoon. Kaduha, many mighty works. Kaduha igsoon, dito magtapos, many mighty works in your name. Iyon din na sa verse 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons, in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Grabe. Manag-iyon na igsoon nga makalilisang nga pulong igsoon. So atong makita igsoon, manutis ni nga praise in your name is repeated 3 times. Gibalik-balik katulo sa ning mga tawhana. Isa, did we not prophesy in your name? No? Cast out demons in your name? Do many mighty works in your name? Sa ato paigsoon, muna ato makita dinhi, kung atong lantawon igsoon, kini mga tawhana nagbuhat sa kabubuton sa Dios. No? Hallelujah. Did we not prophesy? Di ba naghimo kami mga propesya? Na sila yung mga gifts igsoon. Gift of prophecy. Gift of speaking in tongue. Na yung mga propesya. Gift of knowledge. Gift of wisdom. No? Nag-cast out og yawa. Gihingin lang ang yawa. Ipapahawang yawa. Daghan pang mga milagrong gibuhat. Amen. Pero igsoon, giingnan sila. Pahawa. Kung makailan ninyo. So, sa ato pa, doing mighty things for God is not enough. Ang pagbuhat og dagkong mga butang igsoon sa Dios di pagyud enough igsoon.
There will be those in that day who come before Him, and with endearing words, nindot kay mga pulong yun, Lord, Lord, did we not do many mighty things in your name? May subok kayo igsoon nga, pandungon. Sa igsoon mila, Ginoo, mahal kong Ginoo, dili ba nag-outreach man mi? Did we outreach for you? Di ba nag-testimony man mi? Nag-share og testimony? Di ba nagstudlo man mi Sunday school? No? Teach Sunday school? Di ba nang lakaw mi mission field, nang lakaw mi? Di ba naghatag mi kapulo? Then Jesus declared to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Sa makaingon siya, oh, what? Oh, what? But dili, oh, what? Kundili, why? Amen. Amin ba mga anak sa Ginoo? Yung ka, oh, what, bro, kabaw? What, sa? What? Why? Dili unsa, apan, nga naman. Nga naman. Now, this is an important reminder that our assurance is not to be found merely in what we do, but why we do it. Amen. Mo nang ipangita sa Ginoo, nganong gibuhat man na nimo? No? Dili kay lamang igsoon ato ning gibuhat, pero nganong gibuhat man nimo? Are our actions rooted and motivated by our faith and love for Christ? Or our actions motivated by something else? Basig, dili di ay. No? Gini ba gitulak bata igsuon tungod sa atong pagtuo o paghigugma sa Dios? Amen. Hallelujah. Muna igsuon dinhi atong makita example igsuon si David. Si David igsuon sa diha nga giuhaw siya nga pagkaanindot untag makainom na makahatag kanako og tubig gikan sa Bethlehem. No? Nakadungog ang iyang tulo ka bantugang sundalo. Wala magsugo si David. Pero nakadungog igsoon siya nga unta makainom na tay makahatag sa ilimnon tubig sa Bethlehem. Tungod kay ang Bethlehem igsoon si well surrounded by the enemies Philistines. Dili sila makasulod dito igsoon. Daghang mga sundalo. Una igsuon nakadungog ning tulo. Amen. Unya nakasinabot sila musulod ta mukalustag tubig sa balon sa Bethlehem. Amen. Wala sila nag-ingon, musulod ta dito, delikado kayo. Mga sundalo, patay ta dito, kita lang tulo. Pero wala igsoon, gibuhat nila, nikalos sila og tubig dito sa Bethlehem. Amen. Ang pangutana, nga nung gibuhat man to nila. Una ilang nadungog ang gitawag igsoon pulong sa ilang hari. Gusto siyang muinom. Huwag ito suguha ha. Unya nikalos siyang tubig dito. Unya paghuman, bago sila nikakalos igsoon, daghan ilang gipamatay ng mga sundalo nga nagbantay sa balon. Tungod kay ang balon igsoon importante kay na sa ilaha. Kaya dito sa Middle East igsoon tubig importante kayo. Dili gasolina ang ilang importante dito kundi tubig. Muna na nagbantay dito. Unya niagi sila pakig-away, patay, sacrifice bago sila nakakalos og tubig. Unya pag-abot dito gihatag kang David. Unya pagkaman tinga si David as sila nakakuha mi dito og tubig. Unya siya nga imnon ko ba kining tubig sa dugo ni mga tawhanan ni? Wala niya giinom ihang yatag sa Ginoo. Amen. So ngano gibuhat man to nila? Nadunggan lang nila. Ngano gibuhat? Tungod igsoon sa ilahang gugma silang hari. Ang hari na to nga mao si Jesus Christ igsoon. Amen ba? Praise God. Ang hari sa mga hari, ang atong Ginoo, atong maluluwas nga mao si Ginoong Hesus.
Hallelujah. Tumato makita igsoon, gibuhat nila tungod sa paghigugma. Muna igsoon, og sa pagtuo. Love for Christ by our faith and love for Christ. Si David igsoon, ginan siya sa hari nga si King Saul, so wa pa siya nahari. Siya pang, makaasawa ka sa akong anak, nga niya si Milka. Sawahan niya akong anak. Dili na ko mangayo sa imuha og dowry. Kaysa unang panahon ay mga dowry. Or sa Bisaya pa na, gitawag na siya og bugay. Kay bugay na siya. Dili bugoy, bugay. Dili bugay nga babae, no? Kana bang dowry bago ka magminyo sa iya, no? Maghatag ka, pangayuan ka og napo kabaka, pangayuan ka og 1 ka hektaryang yuta, daghang kay pangayuon. Mangko nimo igsoon ang kanang ang iyang anak nga dalaga. Wa sa ila igsoon nahimo po na nila. Muna nga ing na si David, dili ko mangayo niyag bugay, ang akong pangayon sa iyaha gatusan kay Yamis sa mga kaawayng Pilistihanon. Sa Yamis, panit igsoon sa kinatao sa mga Pilistihanon. Bago nimo makuha ng Yamis, patyon sa nimo na. Una igsoon, ato makita din sa pagkadungog ni David, parting lipayan niya. Siguro uban pa to, usa ka gatos ka sundalo akong kuhaon. Hala kang bayhana ka diyo, daghan pagbabae diri. Kana lang akong pakamatyan ko na. Pero ang tumungog tuyo, igsoon ni King Saul para mamatay si David. Ano na niya, mapatay na yun si David, ani mo na, pangayuan na siya 100 kay Yamis sa mga Pilistihanon. Nalipay si David, gihimo niya igsoon, og nipatay sa, og 200 ka mga sundalo. Gikwaan niya Yamis, 200, gipresent igsoon, gipalabuan pa niya ang giingon nga, usalang kagatos. Ngano gibuhat man to ni David? It's because nahigugma siya sa iyang anak. Amen ba? Sakripisyo yang gihimo, no? Hallelujah. Tungod igsoon sa iyong paghigugma diha sa Dios ang pagtuo o paghigugma sa atong Ginoo. Dapat iyon anak pod ang mga Kristohanon. Faith make the difference. Hebrew 11:6 yun din ha. Faith it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, ato makita igsoon, faith make the difference. Si Cain o si Abel. Both Cain and Abel, nagdala silang sakripisyong halad sa Diyos, but only one of those sacrifices was acceptable. Kabalutan niya na. Sa nagsakripisyo sila igsoon. Naghalad si Abel o kining usa ka tambok nga nating karnero. Yang gihalad, gidawat sa Ginoo. Naghalad po si Cain. Naghalad po siya sa iyahang mga tinanom. Yang gihalad tong iyahang mga tinanom. Nga tambok po nga mga tinanom igsoon gihalad ug wa dawata sa Ginoo. Hallelujah. Wala gidawat sa Dios, and the difference was faith. Ngano man, si Cain walay pagtuo sa Dios. Sundog-sundog lang siya. Muna atong bantayan igsoon nga atong pagpangalagad sa Dios basin sundog-sundog lang punta. Amen. Muna ang iyon ang ginawa ko kailan nimo. Kay basi igsoon sundog-sundog law day pagtuo. Hallelujah. Kung nagtuo pa si Cain, magbuhat unta sabon siya, og sama pod sa gibuhat ni Abel. Pero wala niya gibuhat. Basta kay maghalad lang po siya, halad lang po siya. No? Wala siya pagtuo igsoon. You see, faith is what unites us to Christ. Ang pagtuo mo na naghiusa kanato kang Kristo. And if we are not united to Christ, we are not a part of the family of God. Muna nga, ang pagtuog hiusa ta diha kang Kristo. Amen.
aron ta mahimong kabahin sa pamilya sa Dios. It is why Jesus says that not everyone who claims to be a child of God will enter the kingdom of heaven. Only those who are united to by faith will enter the kingdom of heaven. Kadto lang, amen, nga gihiusa sa pagtuo maoy makasulod sa gingharian sa langit. And it's only those who are united to Him by faith, pagtuo, that can please Him. Amen. Good works apart from faith in Jesus never please God. Kung pagtuo lang pod, walay buhat, muna iyon Santiago, pagtuo way buhat, patay. Work, no? Faith without work is dead. Muna, kauban yun na siya. Nganong mubuhat ay igsoon, hallelujah, kay natay pagtuo, no? Ibuhat na to, kay natay gugma, hallelujah, diya sa Ginoo. Kung wala igsoon tay gugma, wala pod, kawalang pagtuo, walay gibuhat. Mga Kristohanon, dapat natay buhaton para sa Ginoo, para mahimuot ang Dios. Amen, hallelujah. And it's only those who are united Him by faith that can please Him. Good works apart from faith or faith in Jesus never please God. Sa ako nang giingon, dili ni siya makapahimuot sa Dios. Nahayuban igsuon, faith lang, wala po'y work. Muna Santiago nag-ingon, imong gilumbungan, imong kaugalingon, nagtuo ka, luwas ka, pandidi ay. Amen ba mga anak sa Ginoo? Hallelujah. Muna mag-uban ni siya ang atong pagtuo ug ang atong gugma sa Ginoo. Amen. Maunay mo welcome kanato sa Dios ug madamlag inig abot sa panahon. Amen. Mauna nga dili igsuon nga sayop nga mag-outreach, sayop igsuon nga mag-share, sayop nga maghatag, dili. Maayo. Pero kailangan ubanan sa pagtuo gugma nato sa Ginoo. Nganong ato ning gibuhat tungod nat sa gugma sa Ginoo. Nahigugma ta sa Ginoo. Nganong nagpabilin ka, no? Despite igsuon sa mga pagsulay sa kinabuhi, problema, kitang tanan, miagi na anang klase-klaseng problema, balatian, sakit, no? Problema sa kawaladon, pero igsuon nagpabilin ta tungod sa pagtuog, tungod sa paghigugma nato sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Mo nang gipangita sa Ginoo igsuon. Mo na nga napoy buhat kay dili igsuon ang pagtuo, way buhat patay pud na siya. Wala sa akong pagtapos, good works apart from faith in Jesus never please God. The point of this text is that there will be many who claim to know Jesus, but in reality do not. And the caution ang pasidaan for us, amen, to deceive ourselves. It's not enough for us to think that we know Jesus. Jesus must know us. Amen. Muna mailhan ka sa Ginoo. Hallelujah. Sa diha nga nagsugod ko sa pag-alagad, naluwas ko, July 29. Amen. Kunya tong panahon na dunay usa ka crusade, appeal Miss Crusade, appeal kong krusada, tabang. Yung disciple, nagpa-disciple ko, matod pa ni pastor, kisa tong gustong magpa-disciple, anhin mo dinhi, nagpa-disciple ko, o yung paghuman, o kubalog unsa ng discipleship, no? Paghuman, no, nagkuha ram ding bangko dito sa YG sa una, para ibutang igsoon dito sa Rizal Park. Buhat pi dito igsoon, tabang, file, paghuman humana ang crusade, binungkagay na po, paghuman, ibutang sa truck, no? O niya, amen. Si pastor naka-notice igsoon. Siya, come here. Ano isa sa kuha? What's your name? Sige nga lang mo. Arnil. I saw you. Gingnan ako niya, I saw you. Nakitaan ta ka. Amen. Ano man, naman sa buluhaton, makitaan ka sa Ginoo. Dili kay si pastor nakita, kundi ang Ginoo mismo igsoon. Nakita ka sa Ginoo. Hallelujah. Muna sugod ni adtong panahon na igsoon hangtod karon nangalagad sa Dios. Praise God. Muna nga mangalagad ta sa Ginoo igsoon. Dili lang tama na, no?
magpasinaw ta sa lingkuranan. Sinaw na ang lingkuranan. Ayaw na pasinawa. Kundi mamuhat ta. Amen ba mga anak sa Ginoo? Doing mighty things for God is not enough. Muna ikson si Jesus Christ sa diha nga gipalakaw niya ang mga tinunan ni Jesus. Tinana siya nga, sige panlakaw ka mo. Wali, 2 by 2. Duha sila. Pag uli nila igsoon, no? Grabing kalipay sa mga disciples. Ambak-ambak sila. Ang yawa, may kalagiw, ang mga bakul, lakalakaw, among giampuan, apil pas Judas ato. Itong panahon na. No? Lipay kayo sila. Kung sige yun na Jesus, diya sa Matthew chapter 10, siya nga, ayaw ka mong kalipay sa gibuhat. Pero ang Ginoo, ikso nalipay ang Ginoo. Iyon ang Ginoo. No? Nakita na ko si Satanas nga nahulog sa magkilat. Nalipay si Jesus, siya nga, nalipay siya sa iyang espiritu sa gibuhat sa mga tinunan. Nalipay ang Dios. Pag naatay buhaton igsoon, buluhaton sa Dios, kabalo ka, ang usang nalipay, number 1 igsoon, ang Dios. Iyon din ug nalipay ang Dios. Malipay man si Pastor Kiko, malipay mga pastor igsoon sa pagpamuhat, labaw na ang Ginoo. Ug nag-ingon siya, ayaw kamog kalipay lang ni ana, nga ang yawa mi submit sa inyo ha. Nakaayog mga balatian, kundi pagkalipay kamo kay inyong mga pangalan na lista na sa libro sa kinabuhi. Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah. Matag-usa ka na to igsoon na lista na. Amen. Sa libro sa kinabuhi. Inigabot sa panahon, basahan ta igsoon. O mudawat kaunya. Hallelujah. Sa reward ni hatag sa Ginoo. Kanato. Dilitan niya igsoon ingnon. No? I'll never know you. Wa ko kailan ninyo. Kundi i-welcome ta sa Dios tungod naata sa pagtuo o sa paghigugma nato. Kinsa nahigugma sa Dios? Kung nahigugma ka sa Dios, mamuha ta. Sugod ugma. Prayer. Gingon ka ganiyang buntag. Higugma magkata. Amen. Pakiguban sa Dios. No? Ingon si Jesus, dili ba kamo makaampo bisag usa lang ka oras? No? Isa lang daw ka oras. Hallelujah. Sa tuwa na, taasa na, uy. Taasa na, uy. Kabalo ka igsoon sa Korean nga pastor si Yung Gitso. Kailan mo Yung Gitso? Pinakadako nga fellowship dito sa Korea. No? Butang sa initabo. Pero ningadto dito igsoon ang mga pastor ng mga Pilipino para lang igsoon mangutana sa iya unsay iyang gibuhat ngano nga daghang nakabig, no, milyon iyang miyembro, no, sing tubag ni Yung Gitso siya nga prayer. Nagapray siya 3 hours a day. Nagapray siya 3 hours a day. No? Ikaw, kita ka, 3 hours. Tulgon taan na, 3 hours. Una, salamat kay ningon si Jesus. Di ba mo makaampo, bisag usa lang ka oras? Amen. Salamat ni usa ka oras. Yatag igsoon. No? Una nga, si Yung Gitso, pag naimutawag sa iya, bisa ng Prime Minister igsoon. No? Unya, nag-pray siya. Nag-pray. Kanya na initawag Prime Minister o Presidente igsoon. No? Iyon ito yung Pastor, President. Nagtawag siya. Ing na siya. Kaya nag-istorya pa ko sa hari sa mga hari. Amen. Tagaan yun yung pagtagad ang Ginoo makikistorya. Papaabuta sa siya. Kaya nakikistorya pa ko sa hari sa mga hari. Amen. Pero kita, pagkiring sa telepono, oo ba? Nalakaw na. Wa pagani kaabot igsoro pa nakasugod og ampo na may nitawag. Or na sa tunga-tunga. Amen. Na initawag, dili gyud kaingon. Pwede ba? Unya na lang.
Ha? Kay hapit na mo man among pag-iistorya sa hari sa mga hari. Amen ba? Di ba nindot mga anak sa Ginoo? Praise God. Kay kitang tanan igsoon, mga tubang tanan dito, dili sa presidente. Amen ba mga anak sa Ginoo? Pwede ba? Kadiyot lang, kay nagig-istorya pa ko sa tao nga halandong tao. Kisa man ang tawhana. Kisa di na si Jesus Christ. Basi imong asawa tawag sa imuha, no? Ninaa ka. Kampo ka, yung tawag imong asawa. Kisa man di imong istorya dahi. Lain naman siguro na. Basig magsilos unya ba? No? O baka imong ba na magsilos? Kisa man ang tawhana. Si Jesus Christ ni akong kaistorya, pwede ba? Unya na lang. Amen ba? Hello. Amen. Palakpakan nato ang Diyos.